beloved Boss Mike Cervera. Ito si Manang Aimee, mga kababayan. Mukhang meron hong matinding pinagdadaanan, ano, ha? Tradisyon na rin ang pagnanakaw. Yun na nga, naging tradisyon na nila yan, di ba, Chang? Oh, ito na. Pasok! Nakatakdang iproklama si Justice Secretary. Ito na ho, mga kababayan. Ngayon na ho yun. Bukas ho, mukhang nakatakda na ho ngayon din na iproklama ito pong si Boying Remulla. Ano po, mga kababayan? Pakinggan ho ninyo. Bukas na raw nakatakdang iproklama si Justice Secretary Boying Remulla bilang susunod na ombudsman. Nako. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Ah. Sa isang social media post, Nako. sinabi ng senador na tunay raw na itim ang kulay ng bayan. Ah. Isang sapilitang pagtatalaga umano ang pagproklama kay Secretary Remulla dahil anya hindi raw siya karapat-dapat at mayroon pang nakabinbing kaso. Nakita nyo ho, mga kababayan, sino ba yung may nagbinbin ng kaso? Di, si Manang Aimee rin yun, ano? Pero tuloy muna natin bago natin bigyan ng reaksyon ito. Unang sinabi ni Remulla na nasa Judicial Bar and Council na ang kanyang clearance kaugnay ng nakabinbin niyang kaso. Agad ding pinabulaanan ng Supreme Court ang statement ni Marcos Nako. at sinabing wala Kapalpal. pang shortlist na Oo. pagpipilian ng Pangulo Nako. kaugnay sa susunod na ombudsman. Yon naman pala, mga kababayan ko, wala pa. Alam nyo talaga si Manang Aimee. Eto ho yan mga kababayan ko. Di ba kayo nagtataka? Kung bakit gigil na gigil itong si Manang Aimee kay Boying Remulla, sukdulan na gumawa ng fake news siya, mukhang hindi na nga ho, mga kababayan, nagre-research si Manang Aimee, basta na lang kuda ng kuda. Hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba napapansin? Kasi pansin na ho namin na bakit nga ba parang gigil na gigil, galit na galit. Ano po? Itong si Manang Aimee na maging ombudsman, ito hong si Boying Remulla. Nako, mga kababayan, yun po ba, yun lang talaga? Yun lang talaga ang dahilan? O baka naman may mas malalim pa? Sa tingin nyo ho, mga kababayan ko, hindi kaya may mas malalim pa na dahilan, itong si Manang Aimee. Kaya ho, tingnan nyo ho, siya ho ay nauna na nagsampa ng kaso, laban po kay Boying Remulla, para ho nga naman hindi masunod. Ngayon ho, naabsuelto. Naabsuelto ho yun, binasura yung sinampa ni Manang Aimee. Di ba ba? Ngayon ho, mga kababayan ko, dahil sa sobrang gigil, eto naman. Nagsampa rin itong kampo ng mga anak ni Duterte. Itong sila, sila Baste, nagsampa ng kaso rin sa may, dun sa Davao. Kita nyo? Bakit ba? Bakit? Dahil ba, mga kababayan, si Manang Aimee natatakot na baka maging sagabal? Ganun ba? Natatakot ba sila na nagiging powerful na itong kaalyado ni Pangulong Bongbong? Mapopornada tandem nila ni Buday. Talaga ba? Wala nang pag-asa yan si Aimee, Hudas, Medusa, kapit toko kay Sara Saltik. Naku, grabe, galit na galit si Tina Sales, mukhang pinagpalit na nga si Pangulong Bongbong Marcos na kapatid. Yun nga, nakakalungkot dyan, mga kababayan ko. Dahil nga po sa nangyayari na ito, para hong iniisip ng ilan na dahilan, bakit daw yung kapatid na yung mahabang baba, hindi sumasang-ayon kay Pangulong Bongbong. Di po ba? Yan po yung lagi nilang sinasabi. Meron ba talagang something? So, ibig sabihin, mga kababayan, ito hong pagiging kontra ni Aling Manang Aimee na mahaba-baba, mukha hong nagdadala palalo ng kalituhan sa marami nating kababayan doon po sa mga issue, para bang sumusuporta pa itong pagiging kontra ni Manang Aimee sa mga batikos ng mga makabila. Ito pong mga
mga DDS, para bang yung kahit fake news, mga kababayan, kahit ho mga kung ano-anong mga balita, parang sinusuportahan pa, Sa bagay, kung inyong mapapansin, mga kababayan ko, mula ho nung lumabas itong peking polvoron video, mga kababayan, hindi ho natin narinig na tuligsain ni Amy Marcos, Tignan nyo, pansinin nyo lang ho, baka naman ho may hindi tayo napanood o narinig. Pero ho, mga kababayan, pansin lang. Kasi mga kababayan, mula ho nung lumabas yung peking polvoron video na nilabas ng kampo ni Duterte sa pamamagitan ho nung nalaos na vlogger na nasa Amerika at ho yung nalaos na dating tagapagsalita ni Digong sa Malacanang na si Harry Roque, sila ho may pakana niyan never ho natin narinig na kailanman salungatin, alam naman niya ho na peke ho yun. Pero bakit ho, ang tanong ko, bakit hindi niya sinasalungat yun? Basta kasiraan ng kanyang kapatid, mga kababayan, tahimik. Hindi niyo po ba napansin? Tahimik po si Manang Amy. Kulang na lang magmukmok sa kwarto sa sobrang katahimikan niya. Pero ho, mga kababayan ko, kapag ka po ang tinatamaan ay ang mga Duterte, lalong-lalo na si Digong at saka si Sara, mga kababayan, kulang na lang mag-rally mag-isa sa EDSA. Di po ba? Ganon kaingay si Manang Amy. Ano po, mga kababayan? Ganon ho kaingay si Manang Amy. Kapag ka ho ang nasasaktan o natutuligsa, ay itong kampo ng mag-amang Duterte. Pansin nyo, mga kababayan ko? Napansin nyo ho ba? O ako lang ho nakakapansin. Kasi talagang sinusubaybayan ko tong kilos ni Babalina Mga kababayan, sinusubaybayan ko yung pong kilos ni Babalina. Kung mapapansin po ninyo, kaya ho ako tingin ng tingin ho dito sa may bintana. Kasi ho, mga kababayan, tingnan nyo lang Ang ganda ho ng view ayan yung view ko Napapatanaw ako tuwing may mga may mga dumadaan-daan diyan. So yan, mga kababayan. Yan, nakita niyo maganda ho yung view rito. Kaya napapatingin ako pagka may mga umaano. Di ba? Sasabihin na naman ng mga DDS, meron ho tayong kopyahan, exactly. Pansin ko yan. 100% siya Duterte o alay. Yung nga po mga kababayan talaga hong nakakapagtaka tong si Manang Amy. Kung sana sana ho maging balanse kapag kami siyempre masasaktan ka kapag tinatamaan ng mag-amang Duterte, pero masaktan ka rin dahil kapatid mo rin naman yung ginagawa ng kalokohan na mga peking polvoron video, sasabihin na adik ba nga ganun masaktan ka rin. Dapat pagtanggol mo kung gusto mong maging balanse. Pero ewan ko ba, mukhang si Manang Amy kasama na ho mga kababayan sa pag-uugali na meron itong kulto ng mga Duterte. Mukhang kasama na ho sa pagiging kulto na ang mabuti lang para sa kanila ay mga Duterte. Kahit ho anong sabihin ninyo. Ganun mga kababayan. Di kaya madrasta ni Lustay. Talagang naisip nyo pa yon. Mga kababayan ko, sa totoo lang ho di ba? Balik mo si Chavit, masaya. Sige, mamayang gabi. Mamaya ho, maghapon ho ngayon nasa mga meetings ho kami ngayon. Ano po? Pansin namin pero ala na siya, kwenta sa amin. Sobra, ayun na nga. Hayaan mo na lang ako. Hayaan. Nako, wala na yang si Baba, sabing gano'n ni Ai Chang. Ewan ko, mga kababayan ko, pero para sa akin siguro, kung talagang ito magandang halimbawa si Amy sa isang politiko na talagang hindi mahal ang mga Pilipino. Yung po bang wala pong disposisyon. Yung po bang nasa isang panig lang
Kasi maganda sa isang politiko, tandaan nyo, pagka tama, tama, pagka mali, mali. So, magkakampi tayo kapag tama, pero magkaaway sana tayo kapag mali. Yun po yung magandang politiko no? Ha? Oo. Di ba mga kababayan ko? Yun po yung magandang politiko. Yung pong kapag tama, tama. Kapag mali, mali. Siguro, manawagan tayo sa mga kasama nating vlogger, na kapag tama, tama. Kapag mali, mali. Kahit sino. Hindi porque Romualdez, kahit mali, kakampihan Di po ba? Ako sorry sa mga kapatid natin, sa mga kasama natin, sa mga kakampi natin, opinion ko ito Pag alam ko sa sarili ko, may mali. Itong si Saldico, Martin Romualdez, mali para sa akin. Hindi ho tayo kakampi ron. Ano po, mga kababayan? Never nakakampi tayo. Di po ba? Ganun po dapat Ganun din yung mga politiko. Na kapag mali, kahit kakampi mo, dapat panagutin mo. Di po ba? So, mga kababayan, naabot na tayo haba ng oras natin. Muli, mga kababayan ko, natutulog pa si Jen. Gigisingin ko na lang ho muna. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang at kita-kita po tayo sa susunod na live at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating talakayan ngayong umaga. Mula po rito sa malayong kinaroroonan ko, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.